Tinatayang nasa 10 milyong sea passenger ang makikinabang sa lakbay alalay ng gobyerno o layag program ng pamahalaan. Ito ay layuning direktang maibsan ang gastusin sa pamasahe ng mga Pilipinong umaasa sa transportasyong pandagat. Nagsimula nitong Lunes ang layag program kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga pasahero at shipping operators na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa kagawaran ng transportasyon, ang layag program o service contracting program sa maritime sector ay katumbas ng ipinatutupad sa land transport kung saan sinusuportahan ng pamahalaan ang operasyon upang mapanatiling abot kaya ang pamasahe. Naglaan ng pamahalaan ng 200 milyong piso para sa implementasyon ng programa sa maritime sector. Ayon kay Senior Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Attorney Mark Steven Pastor, layunin ng programa na matiyak ang sapat na kita ng mga operator habang nababawasan ang gastusin ng mga pasahero. Kabuuang 33 na shipping operators at 73 passenger vessels ang kalahok sa programa na inaasahang makatutulong sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na biyahe sa mga pangunahing ruta. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malalungan, isa sa mga sektor na pinakatinamaan ng oil crisis ang maritime industry, dahilan upang maapektuhan ang operasyon ng ilang shipping lines. Sa ilalim ng layag program, aabot sa 10 piso o 10 pesos hanggang 192 pesos ang fare subsidy kada pasahero depende sa ruta at aprobadong fare differential. Mananatiling base fare ang babayaran ng pasahero habang sasagutin ng pamahalaan ang dagdag na halaga. Samantala, pagtitiyak ng Marina, ang programa ay ikatutupad ng maayos at transparent, katuwang ang mga shipping operators at mga regional offices nito. Sa huli, pinagdiinan ng pamahalaan na ang layag program ay nakatuon sa isang layunin: ang direktang pag-alalay sa mga Pilipinong umaasa sa biyahe sa dagat sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga gastusin. Ito si Merwen Mendoza Andong para sa Marina Digital TV News on Deck.